Hello guys! Welcome back to our channel. So, sa episode na to, ang pag-usapan natin is yung aking panda plant. So, eto pong aking panda plant. New na leaf niya. Tingnan niyo yung color, parang red-orange, ganon. Ang ganda. Tapos yung mga old leaves niya, yung tips niya, is parang kakaroon na siya ng dark brown na color. Oh, ang ganda. O, tingnan niyo guys. Yan. Oh, napakaganda. So, my panda ear is more than 2 years now. I think and I believe, and marami na po siyang naging pups, tapos hiningi po ng mga friends ko, of course, and ito naging mother plant na po siya. And this one, my cinnamon, about I think 4 months pa lang siya. This one is nakalagay siya noon sa isang maliit na lalagyan. Ngayon ko lang siya nilagay sa malaking pot na ganyan, and hopefully maging ganito siya kasi magka-batch sila. Look at the difference. Eto nakalagay siya sa bigger pot. Pag nakalagay ito sa bigger pot, expect na lalaki to ng todong-todo, bonggang-bongga. Pero ito, paglagay mo sa small pot, of course, magiging small din siya. And also this one, I think this is 5 months old. And this one, 5 months old. Ayan. So, yan po ang aking mga alagang panda ears. Nagpa-flower ba ang panda ears? Nagpa-flower siya, pero not as often as yung mga ibang succulents na madali lang silang nagkaka-flower. Pero yung succulent po na panda ear, hindi siya masyadong nagpa-flower. Pero it blooms. Our panda plant blooms. Yan. Paano tayo magdilig ng ating panda plant? Actually, sa tingin ko, ito, yung panda plant ko, gustong-gusto niya ng water. So, I water my panda plant at least twice a week para maging plump siya. Kasi gusto ko yung nagiging plump ng aking mga panda plant. So, I water my panda plant at least twice a week. Ayan. Pero pag umuulan, once a week lang siya. Hindi rin siya maselan sa soil mix. Actually, yung soil mix ko is garden soil. Yung garden soil ko po, may halong IPA, carbonized rice hull. Ganyan lang po siya. Yung soil mix ko, hindi siya masyadong maselan sa soil mix. So, we can make our own soil mix, DIY soil mix for our panda plant. Pagka-receive ng ating panda plant sa ating mail or sa LBC or sa anong courier, ang ginagawa ko po is tinatanim ko na po siya kagad. Hindi ko na siya ine-air dry kasi hindi naman siya maselan katulad ng ibang plant. As you can see, okay naman po sila. Now, how to propagate our Kalanchoe tomentosa or panda plant? Actually, we can propagate it through their leaves. Ayan. So, tingin tayo sa mga leaves na nandito. Ayan, oh look. Ito, naputol lang siya from the mother plant, and look, meron na siyang roots. Nakikita nyo ba guys? Meron na siyang small na roots dyan. So, ibig sabihin, pwede na siyang magkaroon ng new baby. Ang nilagay ko lang, tingnan nyo guys, nilagay ko lang siya, pinatong ko lang siya dun sa side ng aking pot. Ganyan lang ako nagpro-propagate. And tingnan natin dito. Meron din akong propagation here. Ayan, guys, ito siya oh. Putol siya, pero tingnan mo, meron siyang small root dyan. Ayan. So, ibig sabihin, yung panda plant po natin, pwede natin siyang putulin. For example, itong leaf na niya to, pwede mo siyang i-cut. Ganyan. Tapos, magkakaroon na siya ng new roots, I mean. Ayan. Meron akong common problem regarding Kalanchoe tomentosa or panda plant. Look at this, oh guys. Hindi ko namalayan na nagka-root rot pala siya, oh. Nagka-root rot. Ibig sabihin nabubulok stem rot. Nabulok ang kanyang stem. Ayan. Pero, ang defense mechanism ng ating panda plant, maganda to kasi nag-survive siya on its own. Kasi, dun sa bulok part niya, dun sa upper part, nagkaroon siya ng, tawag dito, mga roots. Ayan. So, ang gagawin ko, kanina ko lang na-discover to guys, na nagkaroon siya ng stem rot. Ang gagawin ko dito, puputulan ko to. Ayan. Puputulan ko yan. Tapos eto. Tapos itatanim ko din dito sa side. Kasi gusto ko kasi yung clump na appearance ng aking mga panda ears or panda plant. Ayan. So, yun po ang gagawin nyo guys. If you want to propagate, kuha lang kayo ng mature na leaf, tapos ipatong nyo lang sa inyong soil mix. Or, gusto nyong mag-propagate, mag-cut lang kayo mga new babies, ayan, or mag-behead kayo doon. Kasi yung panda plant, maselan po siya. Good for beginner po ang ating panda plants.
So, here it is guys. Ito na po yung result. Kinat ko po from here. From sa nagkarat na stem. Tapos pinatong ko lang siya dyan. Tapos yung mga leaves na natanggal. Ayan, pinatong ko lang din dyan. Ganyan. Tapos, ililive ko po ito for 2 weeks to 3 weeks under shaded area para maka-recover or mag-stabilize, magiging stable ang roots ng aking mga kinat ko po na mga panda ears. So, eto po, that's all for our panda ears. So, gustong-gusto ko yung panda ears. So, if you love this video guys, please don't forget to subscribe on our channel and see you for our next episode. Bye-bye!